the bladder and the urethra. Also, yung urinary system is iisa lang siya pero dalawa ang pinanggagalingan niya. The upper urinary system and the lower urinary system. Magkaiba ang pinanggagalingan nila or kung saan sila nag-originate. Okay? Next, the organogenesis. When you say organogenesis, the organ formation. At 8 weeks of gestation, ilang months tong 8 weeks? 2 months. At 8 weeks of gestation, all organ systems are completely rudimentary form. O, ibig sabihin, immature and undeveloped. Sa 8 weeks. 8 weeks, yung 2 months, ibig sabihin, pag tinignan mo yung tiyan ng nanay, sisilipin mo sa loob, immature lahat. So, ito yung time na nag-start ang organ formation. During this time, the growing structure are almost vulnerable to invasion by teratogens. Ano nga yung teratogens na sinabi natin kanina? It is an agent. An agent, when it could be substance, it could be something that is harmful, that cause harmful, or factor which causes malformation of an embryo. Ano ba yung mga teratogenic? For example, agent, yung mga pampalaglag, iniinom ni nanay, di ba? Iniinom yung, ano ba yan? Mga iniinom na mga herbal, pampalaglag. Pag pumunta ka sa Quiapo, aalokin ka, di ba? Pamparegla. Yun ang nakapunta na ba kayo sa Quiapo? Naalok na ba kayo minsan? ng pamparegla? Pag kasi may nagdadaan sa kanilang babae, pamparegla, napapatingin ka, menopause na po ako. Hindi na ako nagregla. Kasi marami rin mga herbal na sa gilid-gilid. Okay, so those are teratogens, di ba? Pampalaglag, ibig sabihin nila. Okay, so those are the agents. Or iinom ng maraming gamot. Ano ba yung mga gamot na iniinom para malaglag yung bata? So we call that teratogens. Or it could be a factor. Ano ba yung mga factor na na-expose si nanay sa x-ray, di ba? Or na-harm yung bata nung na-expose sa x-ray. So sa bahay, anong nangyari? O baka nagkaroon ng may microwave oven. Sabi nga natin, yung microwave oven, it is a radiation that causes congenital malformation. Kaya nga, kung may buntis sa bahay, avoid muna ang paggamit ng microwave oven. Kasi it has a teratogenic effect. So, yun po, ingat tayo. Next. Okay, cardiovascular system. So, for the heart of the fetus. So, it is one of the first system to become functional in intrauterine life. So, ito po yung kagad na mararamdaman, tumitibok kagad ang puso ng. Once na may buhay, puso agad, okay? Minsan yung puso niya ang taas-taas pa pag tinignan mo yung kanyang picture. On the 6th to 7th week, septum that divides the heart into chambers develop. So, nag-start na siya. 6th to 7th week, meron ng, di ba may mga division, may septum yung heart natin, may mga valve, may mga divisions, so upper, the atrial, the ventricular, di ba yun po yung mga septum natin, yung division, di ba? Yung heart para siyang 4 na kwarto. Meron siyang 4 na division. Okay? On the 7th week, heart valves develop. Yan. Mga atrioventricular heart valves, so yun po yun. On the 10 to 12 week, heartbeat may be heard using Doppler. Nakakita na po ba kayo ng Doppler? Doppler, parang probe, nilalagay po siya sa tiyan. Parang sa ultrasound, di ba, may probe, nilalagay po sa tiyan ng nanay. Ito naman, hindi siya ultrasound. Probe siya na nilalagay to hear the heart sounds. Para siyang may speaker, maririnig mo yung heart sounds. Paano ba? Nakadinig na ka ba yun ng fetal heart sounds? Di pa po. Ay, di pa. Kahit minsan. So, ang tunog ng fetal heart sound is parang takbo ng kabayo. Dugdug, 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 dugdug. Kasi sa heart naman natin, ang tunog is labdab. Labdab. Di ba ganyan? May pulse. Labdab. Pero dun sa fetal heart sounds, dugdug, dugdug, dugdug. Parang tumatakbong kabayo na napakahirap bilangin. Kaya sometimes, pag ginamit mo yung stethoscope mo, nalilito ka, paano mo ito bibilangin? So, use your mind in counting. Huwag mong sabayan ng bibig mo kasi mabubulol ka, hindi mo mabibilang. Kaya, bilangin mo siya using your mind. So, yun po yun. So, gaano ba kabilis? 110 to 160 beats per minute. Okay. So, yun po, ganun kabilis ang heartbeat or fetal heartbeat ng bata. Next is the fetal circulation.
So, sa fetal circulation, the fetus obtains oxygen and excretes carbon dioxide from gas exchange in the placenta. So, yung placenta ang naging breathing organ niya. Kumukuha siya ng oxygen sa placenta at binabalik sa placenta ang carbon dioxide papunta kay nanay. Okay. Ito po yung sample ng fetal circulation, ng heart sa loob ng baby. So, ito po yung inferior vena cava. Ayan, inferior vena cava. Meron din pong lungs. Sabi sa, di ba, baka may question nyo, ma'am, meron naman palang lungs. Bakit hindi humihinga ang baby sa lungs? Dun sa, kapag nasa loob ng tiyan. Yung lungs po, parang structure lang siya na naka-display dyan. Ninonourish din siya ng heart. So, pag-collect ng vein ng blood from the placenta, aakyat ngayon siya papunta sa heart, and then i-distribute siya ng heart, ipapump out din siya towards to different body system or towards to different body parts. So, yung lungs, ninonourish din siya ng blood, pero hindi siya kumukuha, yung blood, hindi siya kumukuha ng oxygen coming from the lungs. Nagiging structure lang siya, para lang mabuhay ang lungs. Bibigyan din siya ng blood supply, pero hindi yung blood hindi kukuha ng oxygen kasi wala siyang makukuha ng oxygen dito kasi non-functioning itong lungs na to. Ready lang yan for outside use kapag ipinanganak na yung bata. Doon pa lang mag-start mag-function yung lungs na yan. Okay? So, collect and then papunta sa heart and then papunta sa circulation to different body parts. Okay? So, aralin nyo na lang po kasi hindi ko rin siya makita. Meron naman akong ginawang parang arrow dito. Ayan. Blood coming from the placenta is highly oxygenated. This blood enters the fetus through the fetus umbilical vein to ductus venosus to inferior vena cava to the right side of the heart. Then, bulk of blood is shunted from the right atrium to the left atrium via the foramen ovale. Dito po kasi sa part na to ng heart, may butas. May butas dyan wherein nagsushortcut yung blood. Imbis na bababa dito siya kagad dediretso. Dito yung dediretso. Papunta kagad sa circulation. Kasi binabypass niya na itong lungs. Nagsusupply lang siya ng blood pero binabypass niya na yan. Hindi na siya pupuntang direkta to get blood. Okay? So, yung foramen ovale na to, ito yung heart opening na talagang bukas na. Kaya nga, di ba, minsan naririnig nyo, pag pinanganak ang bata, sasabihin, ay, blue baby yan, may butas ang puso. Hindi nila alam talagang may butas ang puso na dapat, kaya lang dapat nagsasara after delivery. Automatic yan. Kapag pasok ng air, masyashant yung opening ng heart na yan. Makuklose yung foramen ovale na yan, na dapat mag-close. But there are some cases na hindi nagko-close yung heart opening na yan. Kaya yun sinasabi nilang may butas ang puso. Okay? It is an opening in the atrial septum. The blood is shunted because there is no need for the bulk of blood to pass through the lungs. And from the left atrium to the left ventricle, the aorta, and then to the body parts. Okay? Itong foramen ovale na dapat magko-close. Kung hindi nag-close, problem po yan kapag pinanganak ang bata. Okay? Next, continuation of blood circulation. So, there's a small amount of blood that returns to the heart via the vena cava and thus leave the right atrium by the tricuspid valve into the right ventricle and then into the pulmonary artery and to the lungs to supply lung tissue. However, a large portion of this blood is shunted away from the lungs through the ductus arteriosus directly into the descending aorta. So, hindi na nga pumupunta sa lungs via ductus arteriosus, binababa na kagad papunta sa descending aorta to supply blood doon sa lower body parts. Okay. As the majority of the blood cells in the aorta become deoxygenated, blood is transported from the fetus descending aorta through the umbilical arteries back to the umbilical cord to the placenta villi where there is no oxygen exchange happen. So, kapag nagamit ng dugo, babalik na naman siya sa umbilical cord and pupunta na kagad sa placenta and then sa nanay. Okay? So, yun po. For the respiratory system, ano naman po ba yung respiratory system? Yun nga, hindi naman humihinga ang bata. Bakit may respiratory system tayo, ma'am? At the third week of intrauterine life, respiratory and digestive tract exists as a single tube.
So, pag ganun pa kayang, isa lang yung gagalingan ng respiratory and digestive tract. Magkasama yung tube. Diba kasi dito, yung sa esophagus natin. Pero, pag malaki na, hiwalay na. Pero sa bata, kapag sa third week pa lang, iisa pa lang yung tube na nagsusupply sa kanilang dalawa. At the end of the fourth week, septum begins to divide the esophagus from the trachea. Ayan, alam niyo na. Yung ibang pronounce dito, trachea. Diba? So, dapat medyo gandahan naman natin, trachea. Wag trachea. Talagang Tagalog na Tagalog. Matigas. Okay. So, dapat magkahiwalay ang esophagus sa trachea. Kasi yung esophagus goes to the digestive system. Trachea naman papunta sa respiratory system. Magkaiba sila. Okay? As early as 3 months of gestation, spontaneous respiratory practice movements begin and continue throughout pregnancy. Okay, meron na ring practice pala. Nagmumove lang pero hindi functional. At approximately the 24th week of pregnancy, the surfactant, a phospholipid substance, is formed and excreted by the alveolar cells of the lungs. Ito po yung surfactant kapag binanganak ng premature ang bata pero enough ang supply ng surfactant. Saan ba matatagpuan itong surfactant na to? Sa lungs. Okay? Kaya nabubuhay ang 7 week o 7 months na baby. 24th week is ilan? 7 months? 6 months? Parang ganon. So, 6 months, pwede nang mabuhay because meron ng supply. Kasi as early as 24th week daw. Once na may surfactant, the baby or the fetus can live outside the uterus because of the surfactant. So, ano ba yung surfactant? Surfactant decreases alveolar surface tension on expiration. It improves the infant's ability to maintain respiration in the outside environment, and at birth prevents alveolar collapse. So, napaka-importante ng surfactant na yan. So, there are 2 components of surfactant, the lecithin and the sphingomyelin. So, ito po ang lumalabas po sa board exam to. Ano ba ang component ng surfactant? The lecithin and the sphingomyelin. So, yan po yan. At yan po, minsan, kapag premature, ito po yung sinasabi ko sa inyong napakamahal. Pwedeng bumili. Kunwari, premature ang bata na buhay, pero kailangan niya ng additional surfactant na may nabibili pong ganyan. Kaya lang napakamahal. During our time, nung kailangan niya ng pasyente namin, parang ang cost niya, ang tagal na nun, siguro 1990s. Bumili yung isang pasyente, it cost 24,000 ang isang maliit na nebule. So, ilang ganun ang kailangan ng isang baby. So, yun po yun, yung surfactant. Kaya nga sabi nung tatay, napakamahal naman po pala niyang surfactant na yan. Pag yan po ay nabasag, didilaan ko na lang para lumakas naman po yung lungs ko. Nung tatay. Okay? So, yun po. Kasi napakamahal at ang hirap pang bumili. Hating gabi kailangan, naghanap pa siya ng parang laboratory na bukas. Kinontak pa niya yung manager para mabuksan yung bodega at kumuha lang ng surfactant na yan. Okay? So, test of fetal maturity. Paano mo ma-check kung mature na ang bata or ang fetus? Yun nga, because of that surfactant. Surfactant mixes with the amniotic fluid as the fetus practices breathing movements. An analysis of the lecithin sphingomyelin or LS ratio in surfactant is a primary test of fetal maturity. So, yun po. May ratio. Hindi natin alam kung gaano karaming lecithin or gaano karaming sphingomyelin. So, basta dapat kumpleto yung surfactant with these 2 components na ratio. Yung ratio, either 1:2 or 2:1, hindi natin po alam. Okay? So, basta yan po ang components niya. Okay? So, for the nervous system, ano ba yung nervous system na yan? It begins to develop early in pregnancy. So, during the first trimester, dyan nag-start ma-develop lahat. Kaya minsan, kapag during that time, ito yung nanay na minsan nakakaisip na siya, iba na yung pakiramdam niya, diba? Kung ano man yung mangyari, nagkakaroon ng effect doon sa baby during the first trimester or the first 3 months. Okay, by the 3rd week of gestation, a neural plate is apparent. The top portion of the central nervous system, the brain and the spinal cord, and that is the neural plate. The neural crest develops into the peripheral nervous system. By the 8th week, brain waves can be detected on an electroencephalogram or EEG.
So, makikita mo na pala ang brain waves ng baby or ng fetus at as early as the 8th week or as early as 2 months. Okay. By the 24 weeks, the ear is capable of responding to sound and the eyes exhibit a pupillary reaction that indicates sight is present. So, by 24 weeks, ibig sabihin, nakakarinig na raw pala ang baby. Naniniwala ba kayo na nakakarinig na ang baby kahit nasa tiyan pa lang siya? Ay nga pala, may I ask, pinanood niyo po ba yung mga YouTube video na sinend, na nakapost doon sa classroom natin? Napanood niyo po ba yun? Hindi. Hello? May audience pa ba ako? Napanood niyo? Hindi. Hindi pa po. Okay. Pag may time kayo, since magki-Christmas na, pwede po yung panoorin yon. It will, very informative. So, makikita nyo ron. Meron kasi, ewan ko kung nasama dun yung video na during ng pregnancy ng nanay, yung bata, kapag nagluluto yung nanay niya, lumalasap siya. Nagsasakil siya sa loob kasi naaamoy niya yung niluluto ng nanay niya. Tapos naririnig niya, nare-recognize niya. Pag nagsasalita yung nanay niya, nare-recognize niya yung voice ng nanay niya at saka ng tatay niya pag nag-uusap. Okay? So, yun po. Tsaka, dinidilat niya na yung mata niya. Kasi parang yung nanay naglalakad yata sa beach, kasama yung tatay. Eh, syempre, maliwanag doon. Parang minumulat niya rin yung mata niya. Nakakaaninag siya ng liwanag. Parang nagpa-pass through sa abdomen yung konting liwanag. Kaya sabi ko, ay, totoo pala talagang nakakakita na siya. Kaya lang, di ba sinasabi niyo rin minsan, pag pinanganak, tinatanong, nakakakita na ba yung baby? Yes, sa tiyan pa lang nga, nakakakita na. What more, pag nilabas na siya. Okay. Kaya lang nga, hindi niya masundan yung moving objects. Like yung test na ginagawa niyo sa ISA, sa RLE, ba, yung mga peripheral vision. Yung baby, hindi pa niya masyadong develop yung peripheral vision. Nakafocus lang siya sa isa. Naka-straight lang siya. Kaya, hindi niya na kagad nasusundan. Kaya akala niyo hindi siya nakakakita kasi hindi niya sinusundan yung moving objects. Hindi. Pag nag-pass yung moving objects sa harap niya, kita niya. Pero once na lumagpas, hindi niya na halos makita. Kaya yun po, nakafocus pa lang siya. Pero nakakakita na po siya, yun ang importante. At nakakarinig. Meron din kaming case, yung isang pasyente namin. Suhe. Alam niyo ba yung suhe? Una ang puwet paglalabas. Diba? Una ang puwet. Dapat ano ba unang lalabas kapag pinanganak? Vaginally. Dapat una ang ulo. Diba? Kunwari, ayan. Ayan ang uterus. Ayan ang uterus. Aray, baligtad na. Tabingin na ang uterus ko. Dapat, normally, ang unang lalabas, ulo. Di po ba? Ito yung cervix. Dapat, nakikita? Unang lalabas, ulo. Eh, yung sa case ng pasyente namin, ang puwet niya, ang narito. Yung puwet ang narito, nakabaligtad. Ayan, ganyan. So, ang ginawa, sabi ng doktor, try mong tapatan ng cellphone. Mula rito, araw-araw pinapractice ng nanay yan. Yung cellphone nilalagay dito hanggang nabababa na niya. Hanggang sumunod na at term yung bata umikot. Hindi na siya breech presentation. Cephalic presentation na una na yung ulo. Yun po ang kailangan kasi cephalic ulo. Cephalic presentation. So, sinundan ng bata yung sounds nung cellphone. Pero hindi naman one day lang na inasundan. Hindi. Everyday yan pinapractice niya. Sinusundan niya yung sound. Okay? Hanggang bumaba na yung ulo. So, nakakarinig yan. And then, napatunayan ko rin po yan when I was pregnant, dito sa huli kong pagbubuntis, yung huli kong anak, kasi sa bahay namin yung baba, yung kusina namin nasa baba, nagsasaing yung mister ko, andito ako sa kwarto, nahulog yung takip ng kaldero. Eh, di ba pag yung takip ng kaldero, napakaingay yan pag nahulog. Hindi ako nagulat sa takip ng kaldero, kundi yung tiyan ko ang nagulat dahil nahulog yung takip ng kaldero. Nagulat ako nagulat siya. Sabi ko, ay, narinig pala niya kako. Nagulat siya nung nahulog yung takip ng kaldero. Kaya sabi ko talaga palang nakakarinig. Kaya dapat kakausapin. You can advise the mother to talk. Kausapin yung baby sa loob. Naririnig sila ng baby. Okay? And then the next is the fetal endocrine. May question po ba? Wala. Wala po. Okay. Fetal endocrine. Thank you. Fetal endocrine system. Fetal pancreas produce insulin needed by the fetus. Insulin does not cross the placenta from the mother to the fetus. O yung insulin pala, mismong fetus na ang nagpuproduce para sa sarili niya. Kasi yung pinuproduce palang insulin ni nanay ay hindi kayang mag-cross or pumasok sa placenta. So, yung fetus pala ang gagawa para sa sarili niya.
Then the thyroid and parathyroid glands have the vital roles in fetal metabolic function and calcium balance. Okay. So yung thyroid, ay, alam niyo na yung ano niya, di ba? Structure at saan siya nakalagay. Okay? And then adrenal glands of the fetus supply a precursor necessary for estrogen synthesis by the placenta. So ito po yung mga adrenal glands or the endocrine system. Next, the digestive system. Ano po ba yung digestive system? Ito yung sikmura ng bata. Okay? On the 16th week, meconium accumulates in the intestine. Ano po ba yung meconium na yan? Meconium is a cellular waste, bile, fats, mucoprotein, mucopolysaccharide, and portions of the vernix caseosa. Ito po yung mga kinain niya na naging pupo. Ang tawag sa pupo ng fetus is meconium na naka-accumulate sa intestine. Okay. So, pag manganganak, makikita mo, maririnig mo sa sasabihin na nagpapaanak, meconium stain. Ibig sabihin, yung amniotic fluid, may stain ng meconium. Mayroong pupo. Ibig sabihin, pag may pupo na yung amniotic fluid, malaki ang posibilidad na nakain na ng baby yung pupo niya. Na hindi naman dapat. Kasi pag pinupo mo na, hindi mo na dapat ibalik sa katawan. Kasi waste product na yan. So, ang tendency, yung bata, ang tagal bago lumabas, siguro 40 weeks na ayaw pang mag-labor, kinain niya na or nagsakal na siya, nasakal niya na yung amniotic fluid na may pupo. Kaya pag ganun po ang nangyari, massive antibiotic ang binibigay sa baby. 1 week na binibigyan ng intramuscular injection of antibiotic. So yun po yun. Kasi baka malason or magkaroon ng sepsis. Ano po ba yung sepsis? Infection of the blood. Kasi since kinainan niya, ma-infect na pati yung dugo niya hanggang sa buong sistema malason. Kasi lason yan di ba yung pupo? Toxic substance siya na dapat waste na siya. Pero kinain siya ng baby kasi hindi man nalalasahan ng baby yan. So pag sinabing thick meconium, ibig sabihin malapot na. Masyado nang maraming tinae ang bata doon sa loob ng tiyan. Kaya mas maraming antibiotic. Pag ganun ang case, pinaiiwan na ang bata sa hospital. Doon na siya tinitreat. Ino-observe din siya. Okay? So, ano ba ang description ng meconium na yan? It is a sticky and appears black or dark green. It obtains its color from the bile pigment. So, dark green. Parang blackish green na nga ang itsura niya. Masyado siyang sticky. Para siyang belekoy na mahirap linisin. Pag lilinisin mo nga siya, ang hirap-hirap. Kailangan talaga maraming wipes ang gamitin mo. Okay, kasi bakit ganun ang kulay? Because of the bile pigment. Di ba pag naglilinis kayo ng isda, pumutok ang abdo. Anong kulay ba niya? Parang blackish green. So, the same nung kulay ng meconium. Ganun din po ang kulay niya. Okay. So, GI tract is sterile before birth. Ibig sabihin yung sikmura or yung tiyan. Yung sikmura, yung large intestine at saka yung small intestine is sterile before birth. Siyempre kasi nga, wala pang pumapasok na bacteria. Okay? So, kung hindi nakakain ng pupo. Pero, kailangan kasi, yung vitamin K is synthesized by the action of bacteria in the intestine. Since ang baby, kailangan niya ng vitamin K to stop bleeding, ini-inject po yan natin through intramuscular. Sino ang pinag-i-inject namin yan? Estudyante. Okay? So, kaya nga, malapit na kayong mag-medication, di ba? Medication administration, kasama dyan ang injection. May pasyente na ba kayo? May nakakausap na ba kayo? Pwede kaya silang magpa-inject sa inyo? So, 3 injection yan, parang intramuscular, subcutaneous, and intradermal. Dapat masanay kayong mag-inject kasi itong vitamin K na to, ini-inject sa legs ng bata. Di ba yung legs ng bata, palag ng palag yan, sipa ng sipa. Kung hindi kayo masyadong skillful, paano siya may injectionan? Yun po yun. Yun po ay kailangan after birth. Kasi kailangan mag-stop ang bleeding ng baby. Dapat hindi bleeder ang baby. So, injection na lang vitamin K. Kaya lang, yung vitamin K naman po, hindi magagamit unless dapat may bacteria sa intestine. So, ibibigyan ba natin ng bacteria yung bata? Hindi po. Pag nanganak yung mother, yung baby kagad inilalagay sa breast ng nanay. So, na-acquire ng baby yung bacteria from the breast of the mother. Pero yung bacteria naman po, it's not enough to cause infection. Konting bacteria lang naman yan para lang yung bacteria mapunta lang sa tiyan para ma-synthesize itong vitamin K. Did you get?
Opo. Okay, vitamin K levels are non-existent in a fetus and are still low in newborn. Kaya nga, we give vitamin K. Ayan, vitamin K is administered intramuscularly at birth. Okay, so since pag newborn, malikot na, madulas pa, diba? Kasi basa sila. So yun po, kaya kailangan matuto kayo mag-inject IM, intramuscularly, into the muscle. Yan po ibig sabihin niya. So, aral tayo mag-inject. Malapit na yata yun eh, yung demonstration ninyo na yun. Pagkatapos ng PA, maternal concept na. Tapos parang medication administration na. Next, musculoskeletal system. On the first 2 weeks, cartilage prototype provides position and support to the fetus. So, yung mga cartilage na nabuo, magiging muscle or bone na titigas na siya para ma-form ang muscles and the skeletal system. So, the muscles and the bone formation. By the 12th week, ossification of the cartilage into the bone begin and continues all through fetal life and into adulthood. So, pag nag-start na siya mag-ossify, tuloy-tuloy na po yan. Hanggang pinanganak, hanggang lumaki na. Diba? Ang bilis nga lumaki ng bata. Continuous po kasi ang bone ossification. Pag nag-start na by the 12th week, ayan, dire-diretso, walang tigil. The same with the heart. Once na nag-start mag-function yan, dire-diretso na yan. Hanggang pinanganak, hanggang tumanda, mag-i-stop lang yan pagpatay na ang pasyente. Pero yung sa bone ossification naman, nag-i-stop yan. Di ba pag na-reach na yung maturity, kailan ba? By 18, di ba sabi nyo nga, may mga narinig ako, yung mga sinasabi, ay hindi ka na tatangkad kasi 18 ka na or 20 ka na. So, yun po yung stop ng ossification. Okay? And then, as early as 11th week of gestation, fetus can be seen to move using ultrasonography. So, ultrasound. So, since hindi nararamdaman ng nanay ang pag-move ng baby, so, pero sabi dito, by 11th week, nagmo-move na. Pwede mong makita using ultrasound. Okay? Sa ultrasound mo na lang makikita. Next, yung reproductive system naman ng fetus. Sex is determined at the moment of conception. Di ba sabi nga natin, once na fertilized, malalaman agad, magkakaroon kagad ng sex assignment, either boy or either girl, or male or female. And then by the 6th week, the gonads or the ovaries or testes starts to form. Okay, kung babae, yung ovary niya mapo-form na. Kung lalaki, mapo-form na rin po yung testes. And then at the 16th week, external genitalia are developed enough for identification by ultrasound. So, 16th week, ibig sabihin 4 months. So, by 4 months, pwede nang malaman ang gender ng bata using the ultrasound. Okay. And then for the urinary system, on the 12th week, urine is formed. So, 12th week, ibig sabihin, nagpo-form na ang urine. Pwede na siyang umihi. 12th week is 3 months. Tama? By 16th week, urine is excreted into the amniotic fluid. O 16th week, umiihi na siya. Sumasama na sa amniotic fluid. And then by term, fetal urine is excreted at the rate of up to 500 ml per day. Oh, malakas din pala siyang umihi. 500 ml per day. Ibig sabihin, kalahating litro. Isang araw ang iniihi niya. Kaya minsan, di ba, pag lumabas ang baby, ang daming lampin. Kasi during our time, lampin ang ginagamit eh. Ilang beses umihi ang bata. Siguro 6 to 8 times a day. Diba? Kaya hindi imposible na 500 ml per day ang iniihi niya kahit nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya. Palit ng diaper. Okay? Pero ngayon kasi ang uso na. Disposable diaper, diba? Hindi na yung lampin. So, hindi mo na ma-measure kung gaano kadalas umihi ang bata. So, sa hospital, ang ginagamit namin, pag we will ask the student, ilang beses na ba umihi yung baby? Ang ginagawa nila, tinitimbang na lang yung diaper. Titimbangin nila yung diaper na walang laman and then titimbangin din yung diaper na puno na. So, anong difference? Yun po yung kanilang output. Ganun ang ginagawa sa ospital. Okay. Integumentary system. O yan, sa skin. Ano naman po yung makikita mo sa skin ng baby? At 36 weeks, subcutaneous fat begins to deposited underneath the skin. So, by 36th week, ibig sabihin, nag-start na siyang tumaba. Nagkakaroon na ng fats. Kasi una, di ba, muscles lang, walang fats. Pero at the 36th week, nag-start na siyang tumaba. Kaya paglabas minsan ng bata, by the term, ang taba-taba na niya. Kung si nanay nagtatakaw, di ba? Ang taba-taba, nakakatuwang tignan.
Okay? Ano pa yung makikita mo? Dalanugo. Sometimes, pag bagong panganak ang bata, maririnig mo, ay, balbon ang bata, manang-mana sa tatay balbon. Pero hindi po, ang tawag po kasi ron is lanugo. Maraming baby ang ganyan. So, it is a soft, downy, fine hair that covers the skin. It serves as insulation to preserve warmth in the utero. Okay, natatanggal po yung balbon na yan. Usually, nakikita siya sa likod or sa shoulder. Sa dalawang shoulder at saka sa face. Yan, dyan siya makikita. Sasabihin, ay, ang daming balahibo, balbon. Lanugo po ang tawag doon at mawawala pa rin po yun. Okay? Another thing na makikita sa skin is the vernix caseosa. Ano naman yung vernix caseosa na yan? It is a cream cheese or a grease-like substance. It is for lubrication and it keeps the skin from macerating in the utero. So, makikita niyan parang oil-based siya. Parang grasa na ipinahid sa skin. Sometimes makikita mo marami yan dito sa balikat at sa mga legs. And ano po ang kanyang function? Diba since nakababad ang baby sa tubig, so para hindi ma-decompose yung skin. So nilalagyan niya ng oil. Yan. It keeps the skin from macerating in the utero. Next is the immune system. Ano po ba yung immune system na yan? By 20th week and certainly by 24th week, immunoglobulin or IgG, maternal antibodies cross the placenta into the fetus. So, ibinibigay ng nanay yung IgG papunta sa fetus para bigyan din siya ng antibody. It gives a fetus temporary passive immunity against diseases for which the mother has antibodies. So, kung ano yung antibody ni nanay, pwedeng matransfer sa baby. So, we called it passive immunity. Okay? When you say passive immunity, yung mga bakuna, di ba, pang-immune din yan. So, we call that passive artificial immunity. Kasi may board question na ganyan eh. Ano ba ang tawag doon sa vaccine na binibigay sa mga bata? It is an active, mga choices eh, active immunity, passive immunity, active artificial, passive artificial. So, pag sinabi nating passive, ibinigay. So, passive galing sa nanay, ibinigay sa fetus, passive immunity. Okay? So, yun ang nature ng pagpass ng immune system ng mother to the fetus. Pero kapag binakunahan sa labas, si baby, di ba? Pinapabakunahan natin pagkapanganak. We call that passive artificial. Kasi artificial na po yun, di ba? Yung mga vaccine natin, ang ibinibigay na immunity sa bata. So, passive artificial immunity. Pero kapag bata ang gumawa sa sarili niyang antibody, we call that active immunity. Ano po ba yung active? Di ba katulad sa COVID, sabi nila, pag nagka-COVID ka na, magka-cause ka na, magpo-form na ng antibody. Hindi ka na tatalaban uli ng COVID kasi may antibody ka na against COVID. So, we call that active immunity. Yung sarili mo ang nag-produce ng immunity against dun sa particular infection na yon. Okay? Did you get? Naintindihan po? Opo. Okay. Opo. Walang question? Okay. Next is the psychological task of pregnancy. Ano po ba yung psychological task? So, di ba sabi nga natin, pag nagbubuntis, napakarami nangyayari. Kanina, ang diniscuss natin sa baby. Ngayon naman, psychological, sa pag-iisip ng isang mag-asawang buntis. So, first trimester, second trimester, third trimester, iba-iba po ang task na nararamdaman or na dapat nagagawa ng isang buntis or ng isang couple. The first trimester, accepting the pregnancy. Diba? The first, second, and third month or the first trimester. Sometimes may mga parents kasi na hindi pa nila masyadong accepted ang pregnancy, especially yung mga unplanned pregnancy, yung mga rape na nabuntis, di po ba? So, yung mga out of wedlock, mga walang tatay na nabuntis. So, hindi nila ma-accept na buntis sila, na nagiging factor to cause or that leads to abortion. Pero kung ang couple planado naman ang pregnancy, madali para sa kanila, ay buntis ako, di ba? Madali para sa kanila and they are happy accepting the pregnancy. And on the second trimester, accepting the fetus, na dapat during this time accept na ng nanay na may ibang body na or may ibang tao na sa loob niya.
bukod siya na kailangan niyang kumain, hindi lang para sa kanya, kundi para din sa fetus. Di ba yung kapag minsan, pag dalaga, minsan hindi nag-aalmusal dahil gigising na yung tanghali. Nai-skip na yung almusal, nai-skip na pati lunch. Ang nagiging pagkain na lang, dinner. Pero pag buntis ka, dapat meron kang breakfast, meron kang lunch, may merienda ka. Hindi mo pwedeng i-skip. Kasi alam mo, dapat na mayroong ibang tao sa katawan mo na umaasa sa nutrients. Kasi pag ganun, pareho kayong nadideplete of nutrients na pwedeng magkaroon ng problem na mag-lead to any physiological problem. Next is the third trimester, preparing for the baby. So, during this time, dapat kapag malapit ng mga nakasitong third trimester, 7, 8, 9, di ba? Third trimester. So, dapat nagpe-prepare na para sa baby. Paano ba yan? So, inisa-isa yan dito. So, sa first trimester, accepting the pregnancy, the feeling of ambivalence. Ano ba yung feeling of ambivalence? Ambivalence na yan. Feeling of both pleased and not pleased about the pregnancy. Parang natutuwa na parang nalulungkot. Na-feel nyo na ba yan? Nalulungkot kayo na natutuwa. Parang loka-loka lang. Okay? Ambivalence na masaya ako pero parang bakit malungkot pa rin? Masaya ako dahil buntis ako pero parang malungkot kasi panibagong mouth to feed na naman yan. Panibagong burden. Panibagong papaaralin. Panibagong, ang tawag rito, bibihisan. Papa-check up. Diba? Yan po yung feeling of ambivalence. Natutuwa pero nalulungkot at the same time. Tama ba? Feeling both pleased and not pleased. Diba? Minsan natutuwa ka, oo nga, pero biglang, ang lungkot, oo nga, bakit ganyan? Ewan ko kung na-experience yun na yung ambivalence, feeling of ambivalence na yan. And then, so yun po yun. Next, for the first trimester pa rin, ano ba yung pwede pang mangyari? The Couvade syndrome. Ano ba yung Couvade syndrome na yan? The man mimics the symptoms of pregnant woman such as nausea and vomiting, commonly result from stress and empathy for the woman. Occur frequently in fathers who are greatly involved in the pregnancy. So ito po yung tatay na ang naglihi para doon sa babae, para sa nanay. Di ba minsan narinig ko yan para wag kang maglihi, sabi doon sa isang buntis, diinan mo yung asawa mo pag tatayo ka, coming out or coming up from the bed. Diinan mo kahit sa ang body parts, diinan mo yung kamay or whatever. Para malipat daw sa tatay yung pagbubuntis. Pero kawawa naman yung tatay. Paano siya makakapagtrabaho, di ba? Kung ililipat mo sa kanya lahat ng nararamdaman, siya pa naman dapat mag-provide sa pamilya, di ba? Siya dapat ang magtrabaho. Paano makakatrabaho kung nahihilo, nagsusuka, di ba? So, yun po yung Couvade syndrome na tinatawag. Nangyayari nga kapag masyadong involved or naaawa yung asawang lalaki sa asawang babae dahil nagsusuka, nahihilo, hindi makatayo, laging feeling sick. So, yun po yun. Okay. The task is to accept the reality of pregnancy. Okay. Nabuntis na talaga. Okay. For the second trimester, ito yung accepting the fetus. As fetal movements can be felt, the partner concentrate on what it feels like to be a parent. Ito yung pag sumisipa na, di ba? Tuwang-tuwa na. Tuwang-tuwa na yung mag-asawa. Ay na, ano mo, ano ba to? Pakinggan mo, sumisipa na. Okay? So, nakakatuwa po yun. Meron bang may asawa na rito? Ewan ko kung nakaka-relate kayo sa sinasabi ko na natutuwa na kapag narinig na yung, o naramdaman yung sipa ng baby. Nung nagbuntis ako dito rin sa huli ko, puro sarili ko kinukwento ko kasi hindi ako makapagtanong sa inyo kasi hindi ko kayo makita. Okay, nung nagbubuntis ako sa huli kong pregnancy, nung first check-up ko, delayed ako, sabi nung dapat, kasi parang first month pa lang yun, nagpa-check up na ako. Sabi ng doktor, wala pong heartbeat. Sabi niya ganyan, parang patay yung pinagbubuntis nyo. So, umuwi ako, malungkot ako. Sabi ko sa husband ko, parang patay daw yung baby. Parang blighted ovum ang tawag nila rin, blighted. Parang nabugok yung pagbubuntis ko. Kasi medyo may edad na ako. I was 38 during that time nung nagbuntis ako sa bunso ko. So, nung nagpa-check up ako, nag-aalala nga kasi ko dahil matanda na ako. Sabi ko, para ma-sure ko kung healthy yung baby. Pero ang naging, sabi nga ng doktor is parang bugok or blighted ovum. Wala pong heart tone. Pero balik din po kayo next month, sabi niya, kasi we're not sure. Baka nga, hindi naman. Kasi kung sakaling patay po yan, lalabas naman po yung kusa. Natakot ako, may patay sa loob ng katawan ko. So, siguro after a month, balik agad ako. That is the time na nung in-ultrasound ako,
narinig ko yung heart sounds. Alam mo, ang tuwang-tuwa ako para akong nanalo sa loto. Yung feeling ng marinig ko yung heart sounds ng anak ko, parang dinala ako sa langit, parang iba yung feeling, hindi ko ma-express. So yun po yun. Ito yung accepting the fetus. So yung feeling ng makita mo palang nagmo-move na, tuwang-tuwa ka na. So yun po yun. Okay, next is narcissism. Narcissism is parang self-centeredness. The woman experiences self-centeredness. She does this to unconsciously protect her body and her baby. May nag-ano po ba? Nagre-request? Mr. Penoyar. Okay. Okay, narcissism. Di ba ito yung makikita mo doon sa parang naglilihi, pero 6 months na naglilihi pa. So nagiging self-centered yung buntis kasi di ba ito yung time na pagkain na to akin lang to, wag niyo kakainin, di ba? Puro self-centeredness. Buntis ako, dapat ganyan. Parang gusto niya lahat ng attention sa kanya, and that is normal. So narcissism. And then introversion, turning inward to concentrate on oneself and one's body. This is a common finding among women during pregnancy. Kaya intindihin na lang natin siya pag ayaw niya kikipag-usap, malakas ang mood swing, di ba? Sabi niya, ang lakas ng nitong babaeng to, di ba? So pag buntis, because of the hormonal imbalance, so kailangan nating intindihin. Okay? The task includes mother image and father image development, coping with body image and sexuality changes, and the development of prenatal attachment. Okay. Importante na rin po rito ang prenatal. And then the third trimester, preparing for the baby. The couple begins nest building. Activities such as choosing a name, prepare clothing, and sleeping arrangement for the baby. So, sometimes they grow impatient as they ready themselves for birth. Minsan natatagalan na sila, ang tagal naman lumabas kasi syempre parang nasanay na yung buntis na siya, 9 months na, ang tagal na nun, di ba? Para gusto na nilang makita. So nag-start na sila ng nest building, yung saan matutulog ang bata, anong pangalan, bibili na sila ng gamit. So as a nurse, ang responsibility natin dito, i-inform sila na pwede na po kayong bumili ng gamit, ready na po ba yung gamit pag nanganak kayo. Financially, dapat ipiprepare na rin kasi we encourage nowadays na dapat at least sa hospital setting manganak ang pasyente. Hindi na natin ini-encourage ang home delivery except for emergency cases or yung malalayo na talaga sa mga facilities, health facilities. Okay? So yun po. Kasi baka akala nila habang buhay silang buntis. Mrs., malapit ka ng mga anak, dapat mag-prepare ka na. Magigising yung mga yan. Oo nga, dapat nag-prepare na ako. Okay. Next, the signs of pregnancy. It could be presumptive, probable, and positive indications of pregnancy. So when you say presumptive signs, it is a subjective data felt only by the pregnant woman. Hindi nakikita ng examiner, nararamdaman ng pregnant woman. Presumptives, haka-haka, diba? Parang buntis kaya ako? Kasi ganito yung nararamdaman ko. So, presumptive. Baka buntis ako. Kasi may morning sickness na ako and then may melasma pa ako. Ano po ba yung morning sickness? Natatanda ko may isang estudyante nagtanong sa akin, Ma'am, yung morning sickness po ba sa morning lang nararamdaman? Hindi po. Yung morning sickness kasi as the patient walks up, parang ito na po kagad ang nararamdaman niya. Pero hindi naman po kailangan yung morning sickness, hindi niya maramdaman the entire day. Pwede niya po itong ma-experience whole day. Pwedeng tanghali, pwedeng hapon, pwedeng gabi. Pero morning sickness pa rin po ang tawag doon. Okay? Yung feeling ng nahihilo ka, na nasuso ka. So, yun po. Presumptive signs yan. Bakit presumptive signs? Ma'am, nahihilo ko, nagsusuka ako. Hindi pa ba ako buntis? Hindi po. Kasi baka kaya ka lang nahihilo dahil baka kulang ka sa dugo. Di ba? Or nahihilo ka kasi tanghali ka nang gumising, hindi ka pa kumakain. So, yun po. Presumptive signs pa rin po yan. And then, melasma. What is melasma? Melasma is the skin darkening or mask of pregnancy. Ito yung nagda-darken yung or hyperpigmentation of the skin. Natatandaan ko rin po nung nagbuntis ako sa aking anak na duty kasi ko nun sa labas, sa community. Naisip ko, ba't hindi ko alam na buntis ako nun? Naisip ko, bakit umiitim yung mukha ko? So, ginawa ko, gumamit ako ng astringent, pinapuputi kong pilit yung mukha ko. Kasi maputi ako, tapos maitim yung mukha ko.
Pero naisip ko nga dahil baka nasa community lang ako. Pero habang ginagawa ko yun as the day goes, parang lalo akong umiitim. Yung pala buntis ako. So may mask of pregnancy na pala ako. Pero yung anak ko rin pala nung lumabas, maitim. Kaya pala siguro nag-hyperpigment ako. Kasi ang husband ko is maitim din, kaya siguro nagmana sa kanya. Kasi ang expected ko, yung first pregnancy ko kasi, hindi ako umitim. Nung pinanganak ko yung anak ko, ang puti-puti niya. So, kaya lahat ng pregnancy ko, tatlo kasi yung anak ko, yung dalawa, hindi ako umitim. Itong pinaka-recent, yung pinaka-bunso ko, doon ako umitim. Kaya doon ko lang na-appreciate ang melasma at saka yung cloasma. Pati kilik-kilik ko, pati puwet ko, pati singit ko, pati leeg ko, pati mukha ko, umitim. Buti na lang bumalik din sa dati. Okay, so yun po, nagpasalamat. Pero yung ibang freckles ko, hindi na nawala, hindi na nag-fade off. Nagstay na siya. Love niya na ako, kaya ayaw niya nang umalis. So yun po. And then, that is the presumptive sign. Morning sickness and melasma. Next is amenorrhea. Bakit amenorrhea is considered as presumptive signs? Di ba wala ka ng regla pag buntis? Bakit nasa presumptive pa rin siya? Amenorrhea means absence of menstruation. Di ba? A means absence, menorrhea means menstruation. Absence of menstruation. Bakit nasa presumptive signs pa rin po? Baka kasi kaya ka hindi ka nagregla kasi baka stress ka lang, di ba? Or baka mayroon ka lang na mayroong something inside, gynecologic problem. So yun po. Hindi sure na porket wala kang regla, buntis ka kagad. Okay? Diba paano naman yung mga menopause, walang regla, buntis po ba yun? So hindi. Kaya amenorrhea is considered as presumptive signs. Okay? Next is changes in breast. So baka lumalaki yung suso ko, baka buntis ako. 'Di ba? Bakit nagkakaroon umaambok? O baka naman kaya umaambok, baka may cyst sa loob. So hindi po 'yan basihan na buntis ka. Kaya nasa presumptive signs pa rin siya. Next is fatigue. Madali akong mapagod, nahahapo ako, hinihingal ako. Baka buntis ako dahil wala rin akong regla. O baka naman kaya ka lang nangihina kasi nga may anemia ka, 'di ba? Or meron kang ibang sakit. So, presumptive signs pa rin yan. Next is the linea nigra. Ano ba yung linea nigra? It is a line from the umbilicus papunta sa symphysis pubis. So, dark line po siya. For example, ito po yung, siguro nalalaman nyo ito. For example, ito yung, hindi ako magaling mag-drawing eh. Ito yung pusod. So, ito po yung, paano ba mag-drawing? Yan. Diba? Ito yung symphysis pubis. So, yung linea nigra po, nakikita? Yung linea nigra parang ganyan, straight line na dark. Kapag pregnant, lumalabas yan. Nakikita niyo po? Ito yung line na yan. Yan. Linea nigra ang tawag dyan. Okay. So, hindi naman porket may linea nigra ka, buntis ka na. Baka mamaya, nag-dark pigmentation lang yung balat mo. Okay? Next is urinary frequency. Under presumptive signs. Ihi ako ng ihi. Yung pala, hindi ka naman pala buntis. Yung pala, may UTI ka lang. Or urinary tract infection. Kaya ka ihi ng ihi. Or, meron akong uterine enlargement. Lumaki na yung aking matres. Pero bakit nasa presumptive signs pa rin? Under presumptive signs pa rin. Kasi baka mamaya yung matres mo kaya lumaki dahil mayroon kang bukol sa matres. Or myoma. Kasi lumalaki rin po yun. Or meron kang H-mole. Or yung H-mole po kasi yung hydatidiform mole, ang tawag doon, H-mole. Ang Tagalog niya is kiyawa. Narinig niyo na po ba yun, yung kiyawa? Hindi po. Hindi pa? Minsan yung estudyante, pinag-interview ko about this. Sabi ko, ano ba ang alam ng tao sa community regarding H-mole. So, nung nag-interview siya, so, ang feedback sa akin, ang sabi raw, kaya raw nagkakaroon ng H-mole dahil yung panty daw ng babae, sinasampay sa labas ng sampayan and then nagkakaroon ng bacteria and then yun daw ang nagkukos ng H-mole. Wrong po yun pag narinig nyo. So, kasi yung H-mole, iba talaga yung pinanggagalingan. Buntis po yung babae pero hindi tao yung pinagbubuntis niya. Para siyang mga bilog-bilog na grape-like structure na dapat naging tao pero hindi siya naging tao. Naging para siyang
halimaw, hindi ko maintindihan. Basta bilog-bilog siya, parang grape-like na kumpul-kumpul. Na pag pinagbuntis ng isang babae, mas malaki kumpara sa normal pregnancy. For example, 3 months pa lang, pero it looks like 6 months na. Masyadong malaki sa normal pregnancy. So baka ganun, pwedeng isa sa suspect is H-mole yung pinagbubuntis niya or kiyawa sa Tagalog. Okay? Pero still under pa rin po siya ng presumptive signs. Next is the quickening. Ano po ba yung quickening? Quickening is the first fetal movement. Dito, ma'am, may nararamdaman na po akong gumagalaw sa tiyan ko. Pero bakit hindi pa rin po tayo sure kung buntis ako? Still, nasa presumptive signs pa rin siya. Kasi baka mamaya, yung nararamdaman mong gumagalaw, air o hangin lang or kabag na gumagalaw sa tiyan mo. Hindi yun positive signs ng pregnancy. Still, presumptive signs yan. Okay, next is the stria gravidarum or the stretch mark. So, yung stretch marks na yan, baka ka lang, hindi ka buntis, baka lang tumaba ka, or, kasi yung stretch mark, what's brought about the stretch mark? Kasi, kapag pregnant, diba, yung tiyan, buo, intact yan, pero kapag lumaki yung tiyan, naghihiwalay yung skin, di po ba? So, yung pinaghiwalay, yun po yung mark na pinaghiwalayan nila. Ayan. Naiiwan yung bakas ng paghiwalay, na pag hindi ka na pregnant, pag bumalik, hindi na siya intact. Mayroon na siyang slit or parang markings na na-stretch na yung skin. The same kapag nagtumaba ka na pumayat ka, di po ba? Nag-iiwan siya ng stretch mark. So, lahat po ito is considered as presumptive signs. Hindi ka po buntis. Okay? Next, the probable signs. Kung ang presumptive signs is subjective data, sa probable signs naman po is objective data. When you say objective data, nakikita, na-observe ng examiner. Hindi napapansin ng pasyente, ng mismong pasyente, pero nakikita ng examiner or ng nurse or ng midwife or whoever na nagche-check up sa kanya. So, probable sign, baka buntis ka kasi ganito mga nararamdaman mo. So, isa-isahin natin. It can be, yung probable sign daw po, can be verified by an examiner but still do not confirm pregnancy. Pregnancy po yan. Siguro nahilo na rin ako nung tinatype ko yan, kulang-kulang. Okay. So, what are those probable signs? Ito po yung acronym niya para madali nyo matandaan. Okay. Unang-una na yung Chadwick's. Ano ba yung Chadwick's? Alam ko, nasama ko to sa pre-test eh. Di po ba? Yung Chadwick sign, Hegar sign. So, sa Chadwick po, ano po ba ang definition natin ng Chadwick sign? It is a bluish discoloration of the vagina. Di po ba? So, wala kayong makikitang buntis na manganganak na maputi yung kanyang vagina. Pag bumuka yan sa inyo, lahat yan maitim. Lahat bluish ang kulay. Bakit? Kasi, kapag buntis ang nanay, di ba, yung ulo ng baby, nagpe-press doon sa pelvic bone. So, naiipit niya ngayon yung mga blood vessels na nagsusupply ng dugo. So, pag bumaba yung dugo, ang hirap nang bumalik pataas. Kasi nga, nape-press ng ulo ng bata. So, ang nangyayari, there is a pooling of blood on the vagina. So, kaya nagkakaroon ng bluish discoloration, yung mga blood vessels punong-puno ng dugo. Hindi kagad makaakyat kasi nga, nape-press ng ulo ng bata yung area na yon. Okay? So, that is the Chadwick sign. Okay? Next is the Hegar sign. Ano ba yung Hegar sign? Definition ng Hegar sign, if you read your module, ano po ba yan? It is the softening of the lower uterine segments. Example, ito po yung ating uterus. Ito yung cervix. So, divided dyan into two. The upper uterine segment and the lower uterine segment. Pag buntis ang babae, pag kinapa mo yung tiyan niya, ito po ang makakapa mo. The upper uterine segment. Matigas. Matigas siya. Hard. Very hard. Pero sa Hegar sign po, pag buntis ang babae, itong portion, itong lower portion na ito, lumalambot. Matigas yung taas, pero malambot itong baba. So that is the Hegar sign. And that is the effect of progesterone hormone. So, pag nakikita po ba? Pag malambot itong lower uterine segment na ito, kasama na rin po ang cervix. And then, pag malambot din po ang cervix, siyempre malambot din ito, we call that the Goodell's sign. The softening of the cervix. Goodell's sign. Ito, Hegar's sign. Diba? So, kaya nga kapag nag-feel ka
o gusto mong makapa kung ano yung narito sa lower uterine segment, pag kinapa mo tong portion na to, kinapa mo siya, ganyan, mararamdaman mo kagad yung ulo. Bakit mo naramdaman yung ulo? Kasi malambot itong portion na to. Makakapa mo what is inside the uterus. Okay? Kasi nga, yung Hagar sign. Because of the Hagar sign. Okay? Naintindihan po ba? So, sa Gödel sign naman po, pag, di ba sinabi ko sa inyo, parang nasabi ko before na kapag during internal examination of a pregnant woman, pag inai mo siya at nakapa mo yung cervix, itong cervix, nakapa mo. Ayan, yung cervix. Pag nakapa mo yung cervix, malambot siya. Kapag sobrang lambot, feel like your earlobe, it is pregnant. Kapag kasing tiga siya ng tip ng nose mo, it is non-pregnant. Do you still remember that? Parang nasabi ko na yun eh. Do you still remember that? Opo. Ayan po. So, yun po yung Gödel sign. The softening of the cervix. And then the Hagar sign is the softening of the lower uterine segment. So, still, yung dalawang yung Hagar sign and a Gödel sign is still in the probable signs. Next, another probable sign, positive pregnancy test. Ma'am, bakit positive na nga? Nasa probable pa. Kasi, di ba sabi nga natin, yung kiyawa or H-mole, pagbubuntis din siya. Pero once na chinek mo siya sa ihi, na lumalabas dyan, positive. Hindi po considered na pregnancy ang kiyawa. That is an abnormality. Kasi hindi naman po tao yung nasa loob. Kaya hindi po lahat ng positive urine test, pregnancy test, is accurate na pregnant. Kasi baka mamaya nga, H-mole yung nasa loob ng uterus. Gets po ba? Okay. So, wag tayong mag-rely sa positive urine test. Usually naman yung kiyawa or H-mole, nakikita yan sa mga rural areas wherein yung mga diet ng mga buntis hindi nasusupply ng enough nutrients. Isa po yun. Pero still po, ang kanyang etiology is unknown. Bakit mayroong H-mole? Ba't nagkakaroon ng H-mole? Pero isa pong study parang ginawa nila is because of the nutrients deficiency nung buntis. Hindi nakakakain ng protein, siguro hindi na-develop ng maayos yung fetus. Okay? So, yun po. Next is the ballotment and the Braxton Hicks contraction. Ballotment is yung pag hinawakan mo yung ulo, nagba-bounce back siya, parang pwede mo siyang i-move. Kunwari, ito yung ulo ng bata, kinapa mong ganyan, namumove mong ganyan. So, bumabalik-balik siya, sumusunod. That is the ballotability. Or pag tinulak mo siya, bumabalik, bouncing back. Okay? So, ballotability. Baka mamaya kasi ang nahawakan mo, kaya siya nasa probable sign, baka kasi ang nahawakan mo yung bukol ng matres. Okay? Next is the Braxton Hicks. Ano ba yung Braxton Hicks? Ito po yung painless uterine contraction. Parang practice contraction. Baka mamaya kaya ka mo lang nararamdaman yan dahil mayroon kang kabag. Diba? Kaya still nasa probable sign siya. And then outlining of the fetal body. Yun nga, ma'am, pero may fetal outline na to. Parang may bata na sa loob. Okay? Baka mamaya hindi outline ng baby yan. Hindi outline ng fetus. Baka outline nga ng bukol or ng myoma na tinatawag natin. Okay? So, still, those are the probable signs of pregnancy. Next, positive signs. Ano po ba yung ito? This is the talagang definitive and documented signs of pregnancy. So, pag ito po yung nakita nyo sa pasyente, the fetal heartbeat, the fetal movement, and the fetal skeleton, yan ang positive signs of pregnancy. Yung dalawa, the presumptive, the probable, those are the signs na hindi buntis ang pasyente. Pero pag ito, yung fetal heartbeat, nabilang mo 120 or 130, so ibig sabihin, narinig mo, merong heartbeat sa loob. Ibig sabihin, may bata, may tao. Okay? And then fetal movement, galaw siya ng galaw, gumagalaw. Pag ginalaw mo, bumabalik siya. Parang pag ginalaw mo siya, gumagalaw pa rin siya. Pag tinry mo siyang i-feel, gumagalaw siya. Okay? And then fetal skeleton, as seen in the ultrasound, makita mo meron ng shape ng fetus. Okay? Hindi shape ng bukol, kundi shape ng fetus. So, these are the 3 positive signs. Ito lang 3 po ang accepted na positive sign. Okay? Next, fetal, ayan, naku, isa na rin pala rito. Fetal heartbeat is at echocardiography heartbeat as early as 5 weeks. So, by means of echocardiography, pwede mo nang marinig ang
heartbeat as early as 5 weeks. Ibig sabihin 5 weeks, 1 month pa lang. 1 month and 1 week. Pwede mo nang marinig ang heartbeat. By means of ultrasound, pwede mo nang marinig ng 6 to 7 weeks. So, to 2 months, pwede mo na palang marinig using ultrasound. And then, by using the Doppler ultrasound, pwede mo siyang marinig pag 10 to 12 weeks na ang pregnancy. At pwede mo nang gamitin ang stethoscope in hearing the fetal heart sound kapag 18 to 20 weeks na ang bata or ang pagbubuntis ng nanay. Kaya nga during prenatal, kapag nagpe-prenatal kami, nagpapalpate kami. Kapag masyado, below 3 months, 18 to 20 weeks, 18 is 4 to 5 weeks, di po ba? 4 to 5 months. Kapag gano'n na po, pinabibilang na namin sa student yung heart sound.